Hello Pinas, hello world. Magandang araw po ulit at nagbabalik tayo sa third episode ng ating series ng pinakamalaking kontribusyon ng Amerika sa mundo, imperialismo at kolonyalismo. Today we are talking about America's modern day wars, ang iba't ibang anyo ng imperialismo. Sa unang dalawang episode, nakita natin kung paano naging imperyo ang Amerika at kung paano ginamit ang slogan na War on Terror para gawing normal ang tuloy-tuloy na gyera sa maraming bansa. Pero sa modernong panahon, hindi laging may deklarasyon ng war o televised invasion para makapagsagawa sila ng pananakop. Mayroong mga mas tahimik na anyo ng giyera, sanctions, coups, legal cases, asset seizures, at mga deal na parang simpleng real estate deals lang pero ang katotohanan ay gusto nilang makuha ang kontrol ng mga buong bansa. Ito ang focus ng episode natin today. Ang ba't ibang anyo ng imperialismo na hindi laging tinatawag na gyera pero nagdudulot ng kahirapan, displacement at pagkapit sa leeg ng mga bansang tulad ng Venezuela, Greenland at iba pang target ng ekonomiko at geostrategic na interes ng Estados Unidos. Sa Venezuela, makikita natin ang malinaw na halimbawa kung paano ginamit ng Amerika ang economic sanctions bilang sandata. US policy documents describe sanctions as tools to punish corruption, human rights abuses, and anti-democratic actions by the Venezuelan government, often framed as pressure to restore democracy and protect human rights. Pero kung babasahin mo ang mas detalyadong pag-aaral ng mga economists at human rights groups, iba yung makikita natin. A 53-page report from the Washington Office on Latin America finds that U.S. sectoral sanctions imposed since 2017 have directly contributed to Venezuela's deep economic decline, causing the state to lose between 17 to 31 billion US dollars in revenue and driving a steep drop in imports of food, medicine, fuel, and other essentials. Ang ibig sabihin nito, sa buhay ng ordinaryong Venezuelan, mas kaunting pagkain sa merkado, mas kakaunting gamot sa ospital, mas mababang sahod, mas maraming mga nagugutom. Human rights advocates and UN officials have repeatedly warned that broad US sanctions, particularly asset freezes and restrictions on transactions, risk intensifying suffering for millions, hitting the most vulnerable even when exemptions for food and medicine exist on paper. Some analysts argue that Venezuela's economic collapse started before sanctions, pointing to mismanagement and corruption by the Maduro government. Studies revisiting the data note that imports of food and medicine had already fallen sharply by 2016 before the harshest sanctions took effect, making it hard to attribute the entire crisis to sanctions alone. Pero kahit hindi sanctions ang nagpasimula ng krisis, malinaw na pinalala nila ang sitwasyon. Reports describe sanctions as collective punishment, unilateral coercive measures that choke off oil revenue, push the country into deeper depression, and disrupt access to basic needs like healthcare, food, and running water. Sa bawat bagong pakete ng sanctions, sinasabi ng Washington na target nila ang corrupt elites o security officials na lumalabag sa karapatang pantao. Pero sa katotohanan, mas ramdam ng karaniwang tao ang mga parusang ito. Pagbaba ng imports, pag-overcomply ng mga bangko na nagsasara ng account ng humanitarian groups, at pagliit ng kakayahan ng buong lipunan na huminga sa gitna ng krisis. Para sa imperyo, maganda ang narrative. Sanctions as clean, moral tools to punish dictators. Pero, para sa mga taong nandoon, sanctions are just a form of war on their economics. Hindi ito open invasion, pero may kaparehong result. Bumabagsak ang kanilang kalusugan, ekonomiya, at dignidad. Kasabay ng sanctions, ginagamit ng Amerika at ang mga kaalyado nito ang lawfare, legal cases, asset freezes, at judicial tools para pigilan ang mga bansang tulad ng Venezuela na ma-access ang sarili nilang yaman. Treasury orders and executive actions have blocked Venezuelan government assets in the US, banned transactions with certain entities, and forced banks and companies to choose between doing business with the US or with Venezuela. On paper, mahalaga ang mga ganitong hakbang para i-pressure ang isang government na inaakusahan ng human rights abuses at repression. Pero, pag tinabi mo yung mga effects, lost revenue,
na umaabot sa tens of billions, sharp drops in imports, closed accounts for NGOs and human rights groups, makikita mo ginagamit lang nila ang legal system bilang extension ng economic warfare. So kung dati ang pananakop ay pagkuha ng lupa, pagtatayo ng base militar, ngayon, malaking bahagi nito ay pagharang sa daloy ng pera, langis at assets para pilitin ang isang bansa na sumunod sa political line na gusto ng imperyo. Mula Latin America, tumingin naman tayo sa Hilaga, sa Greenland. In 2019, President Donald Trump openly floated the idea of buying Greenland from Denmark, calling it essentially a large real estate deal and arguing that such a purchase would be strategically beneficial. Sa unang tingin parang biro lang o absurd na headline ito. Danish and Greenlandic leaders dismissed the idea as absurd, and locals described it as very scary, pointing out that Trump was talking to Denmark about buying Greenland as if the island and its people were just property to be traded. Pero if we look beyond the humor, makikita natin yung real intentions. Greenland sits in a crucial Arctic position. It has emerging shipping routes, rich natural resources, and significant military value. U.S. interest in Greenland fits a longer pattern of seeking territorial and resource control under the language of strategic necessity, deeply tied to military bases, early warning systems, and future economic exploitation. In Tagalog, madaling ilarawan. Para bang lupa na sinasabi ng Amerika na for sale, kahit na meron silang sariling kultura, sariling tao, sariling pangarap ang mga nakatira doon. And the bid may have been rejected, but it reveals how casually imperial logic talks about acquiring other people's land as a transaction, reflecting the same mindset that once justified colonies and protectorates. Kapag tinignan mo ng magkakasama yung sanctions ng Venezuela at Greenland deal, may pattern na lumilitaw. In both cases, U.S. actions are officially framed as promoting democracy, protecting human rights, or managing strategic interests. But the tools used limit the sovereignty and options of these target countries while preserving U.S. leverage over resources and geopolitics. Sa Venezuela, sanctions and financial restrictions have strangled the economy, accelerating a humanitarian crisis that hits ordinary citizens the hardest, even as the government digs in. In Greenland, mismong idea na pwedeng bilhin ang isang teritoryo dahil sa strategic value nito ay nagpapakita ng mindset na hindi pa rin umaalis ang kolonyal na pag-iisip ng Amerika sa mundo, na ang ilang lugar ay pwedeng basta-basta lang bilhin, ipagpalit, i-rezone at i-repack ayon sa kanilang mga interes. For the US, this isn't just war, it's already a sanctions policy, a diplomatic negotiation, or, in Trump's terms, real estate strategy. Pero sa lens ng imperialismo, ito ay modern-day wars na gumagamit ng pera, patas, deals bilang sandata. Iba-iba lang yung form, pero iisa ang layunin na makakontrol ng ibang bansa para sila yung magsishape ng kanilang ekonomiya at politika at siguraduhin na ang pinakamalaking benepisyo ay mapupunta sa Amerika. So kung tatanungin mo, ano naman ang kinalaman ng lahat ng ito sa Pilipinas? Ang simpleng sagot, lahat. This has everything to do with us. The same logic na nakikita natin sa Venezuela and Greenland, sanctions, lawfare, real estate thinking. It's the same logic na ginagamit ng mga kasunduan at proyekto sa Pilipinas, mula sa military agreements hanggang sa mga AI at critical mineral projects tulad ng Pax Silica. Sa halip na open invasion, ginagamit ang kasunduan, investment deals at teknolohiya para ma-embed ang interes ng Amerika sa ating lupa, dagat at data. Kapag pinagsama-sama mo ang war on terror, sanctions at deal sa lupa, nakikita mo na hindi na kailangang magdeklara ng giyera para gawing entablado ang isang bansa. We just have to look at the right narrative and the tools they're using to get it done. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang paulit-ulit na panggagahasa ng Amerika sa bayan natin, ang Pilipinas. We're gonna take a look sa sarili nating bakuran. Clark, Subic, EDCA sites, visiting forces, war on terror logistics at ngayon, mga AI hubs at critical mineral projects sa New Clark City at iba pang bahagi ng bansa. Iugnay natin ang lahat-lahat ng ito, yung origin story ng kanilang imperyo, ang slogan ng war on terror, ang modern-day wars na gumagamit ng sanctions, lawfare, and real estate thinking para kontrolin ang ekonomiya at teritoryo ng ibang bansa at ipapakita natin kung paano pa ulit-ulit
na ginawang base at biktima ang Pilipinas sa parehong proyekto ng imperialismo at kolonyalismo mula sa mga lumang bomba noon hanggang sa mga makabagong AI and microchips ngayon, habang ang tunay na nakikinabang ay walang iba kundi ang mga iilang mayayaman sa Amerika at ang kanilang mga kaalyado. Maraming salamat po sa panonood. Ang Hello Pinas Hello World ay isang independent page and your support means I can keep doing this work. So if you want to help the page grow, you can buy us a coffee, send stars on Facebook, follow us here on Facebook or on YouTube, like, share, and join the discussion in the comments. Maraming salamat po. Have a good day.